Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Panginoon ng Panginoon, sa aming sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa aming sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magtiwang sa ating banal na piking. Hingin natin ang tulong panalangin ni San Francisco ng Assisi. Gayon din atin pong hingin ang panalangin ng ating mahal na Inang Maria ng Santo Rosario. Humingi tayo ngayon ng tulong at awa sa Panginoong mapagmahal. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisaka sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalipuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba iyong naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat, parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag? O ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga o sa pinanggalingan kaya mapapabalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat ng likhain ng daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job, narito ako'y hamak walang kabuluhan.
Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di na kikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y bawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako mangangalong. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako'y makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahang ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y ay tulungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa atin ngang ebanghelyo ngayon, si Jesus ay dumating. Dumating siya sa mga lugar na ito, sa Corazin, Betsaida, gayon din sa Capernaum, pang ipahayag ang buting balita ng kaligtasan. Pero hindi naging bukas ang kanilang puso sa pagtanggap, hindi naging bukas ang kanilang puso sa pagsisisi sa kasalanan, hindi rin sila naging bukas upang makinig sa panawagan ng pagbabagong buhay. Sa halip ay nagawa pa ng itakwil ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ito ay isang kwento ng isang puso na hindi nagbago, hindi nagsisi at nanatiling
matigas ang kalooban. At iyan ay hamon sa ating lahat na at times nasabi natin na tayo nagsusumikap magpakabuti pero parang hindi. Kuminsan, ang salitang sorry parang napaka-cheap na ngayon. Para bagang sasabihin mo sorry pero hindi ka naman talaga totoong sorry. Sorry but not sorry, sabi nga nila. Yung reality na ginagamit natin ang salitang sorry o patawad po pero kuminsan hindi naman taos sa ating puso. Minsan daw mayroong isang daga, nakakita ng isang basket, naaamoy na yung pagkain sa loob. Kaya itong daga, ginamit niya ang kanyang ngipin, nginat-ngat niya yung ilalim ng basket. Hanggang sa maupod ang kanyang ngipin at hindi niya mangat-ngat. Pero sa wakas, nakagawa naman siya ng isang pagkaliit-liit na butas. At sinikap niyang ipasok ang kanyang katawan doon sa ginawa niyang maliit na butas. At naipasok niya yung katawan niya, nakapasok siya sa loob. Tapos, andyang kumain siya ng keso, nakakita siya doon ng peanuts, kinain niya yung peanuts, nakakita pa siya doon ng prutas, kinain niya yung prutas. Ala siyang ginawa kundi kumain ng kumain, buong maghapon na yon. At nang siya'y busog na at napakalaki na ng kanyang tiyan, nagsimula na siyang lumabas doon sa butas. Ang problema, kasya siya sa butas nung pumasok siya kasi payat pa siya. Sa dami ng kinain niya, lumaki na yung tiyan niya at yung katawan niya, hindi na siya makalabas. Kahit anong pilit niya, hindi siya makalabas. Hanggang sa marinig iyon ng isang kasamahan niyang daga na nasa labas at ang sabi, kaya ka hindi makalabas kasi kumain ka ng kumain, ang laki-laki na ng tiyan mo. Kailangan mong mag-exercise, magtatakbo ka dyan. Mag-jogging ka dyan sa loob ng basket. Pag pumayat ka, tsaka ka lumabas ng butas. Kaya ganun nga ang ginawa nitong daga. Nagtatakbo siya, paikot-ikot dun sa loob ng basket, nagpapawis siya, at sa sobrang pagod niya, nakatulog siya. Paggising niya, maliit na yung tiyan niya. Tuwan-tuwa siya, sa wakas, makakalabas na siya ng butas. Ang problema, gutom na naman siya. Kaya kumain uli siya ng keso, kumain uli siya ng mani, kumain uli siya ng mga prutas, at lumaki na naman ang kanyang tiyan. As usual, hindi na naman siya kasya sa butas. Kaya tuloy, sabi niya kailangan niyang magpapayat. So, nag-jogging na naman siya, nag-exercise naman siya, nakatulog na naman siya, at paggising niya, payat na siya. Pwede na siya lumabas ng butas. Kaya lang gutom na naman siya. Kaya kinain niya uli yung keso, kinain niya uli yung mani, kinain niya uli yung prutas, at tumaba na naman siya. In other words, hindi siya makalabas-labas ng basket sa kakakain niya. At pagkatapos nito, narinig ng pusa yung kaluskos sa loob ng basket. Binuksan ng pusa yung basket, nakita yung matabang daga, at kinain yung daga. Kawawang daga. Pero kasalanan din niya. Kung siya ba naman talaga ay nagpakatino, nagsisi sa kanyang ginawa, kung talaga namang natuto talaga siya, edi sana nakalabas siya ng safe. Alam nyo, mga kapanalig, tayo po yung daga eh. Tayo po iyon. Yung hindi tayo makaalpas doon sa ating kahinaan, sa ating mga nagagawang kasalanan. Tayo yun. Yung at times paulit-ulit natin nasasaktan yung mga taong nagmamahal sa atin. Ito ay panawagan sa lahat ng mga anak na lagi nilang matigas ang ulo, na hindi nakikinig sa payo ng kanilang mga magulang. Ito ay panawagan sa mga kaibigan na nagiging napakadali sa kanilang baliwalain ang kanilang mga kaibigan. At pagkatapos ay magsosorry, pero hindi rin naman nagbabago at nagsisisi. Kayo nagsisi at nagbagong buhay. Amen.
At mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos ng awa. Patuloy tayong magbalik loob sa Kanya. Humingi din tayo ng tulong upang tayo ay makapagbagong buhay. At sa lahat ng mga panalangin kahilingan natin, Ate Tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghinana ng pagkakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway makamta ng walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkakamakasarili at buksan ang aming puso at natanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ang iyong anghel, ang aming panalangin sa iyo. Ang baga at tulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayon ng mga alay na kikiusap na kami marapati makaganap sa pagdiriwang na nangyari sa krus, na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagdiningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghelik sisiawit ng papuri sa iyo. Na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos at tinipo sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Pero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ni San Francisco de Assisi. Poon, nawa ako'y iyong tulutang maging kasangkapan ng iyong kapayapaan. Sa pagkamuhi, naway maitanim ko ang pag-ibig, sa sakit, pagpapatawad, sa duda, pananalig, sa hapis, pag-asa, sa karimlan, liwanag, sa kalungkutan, saya. O mabathalang poon, naway di ko hangarin ang mamanatag kaysa ang mapanatag, ang maintindihan kaysa ang umintindi, ang mahalin kaysa ang magmahal. Sapagkat nasa pagbibigay ang mabigyan, nasa pagpapatawad ang mapatawad, at nasa kamatayan ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, ngayong ika-4 na Oktubre, araw ng Biyernes, ay kakaroon po tayo ng blessing po of the pets para sa kapistahan ni San Francisco ng Assisi, ang patron ng pets and animals.
Inaanihan ko po mga fur parents na dalhin ang kanilang mga alagang pet sa ating himpilan, Radio Veritas, ngayong Biyernes, ika-6, ika-6 ng umaga at ika-6 ng gabi para sa blessing ng pets. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931 Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat at tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal
na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antum mego sacramentum eneremo cielui et anticum documentum novocedat vitui restet fides supplimentum sensum defectum
animi cielo prestitisti eis. Omne declamentum mense habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribe quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysterio venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, judites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Soli, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,